Noong unang panahon, sa isang liblib na baryong napapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na punong kahoy, may isang maliit na kubong nakatayo sa gilid ng gubat. Ang kubong iyon, na yari sa lumang kawayan, ay tinitirhan ng mag-inang matagal na pinag-uusapan ng buong nayon. Ang anak ay si Angging, isang binatang kuba na halos hindi lumalabas ng kanilang bakuran. Tahimik siya, mahiyain, at laging nakayuko kapag napipilitang dumaan sa daan. Kapag may mga batang naglalaro, mabilis siyang lumilihis ng tingin. At kapag may matatandang nag-uusap, agad siyang nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sanay na siyang hindi tanggapin ng mga tao. Sa bawat hakbang niya, may bulong, may tawa, at may pangungutya. Ang kanyang ina naman ay si Aling Lusing. Matanda na, may mukha at may kamay na puno ng kulubot. Ngunit may mga matang laging may ngiti, kahit pagod. Sa kabila ng kanyang payat at marupok na pangangatawan, kilala siya sa pagkakaroon ng pusong mapagbigay. Madalas siyang makita nag-aalay ng pagkain sa mga taong dumadaan o nag-iiwan ng tubig sa may pintuan para sa mga manlalakbay. Ngunit sa halip na pasasalamat, takot at pagdududa ang isinusukli ng mga tao. Huwag kang lalapit sa kubo nila, bulong ng mga kapitbahay sa kanilang mga anak. Si Aling Lusing ay mangkukulam at ang kanyang anak na si Angging, sumpa ng gubat. Kaya't lumaki ang mag-ina sa gilid ng lipunan. Nakikita, ngunit hindi kinikilala. Naririnig, ngunit hindi pinapakinggan. Ang kanilang kubo ay parang aninong laging nariyan, ngunit pilit iniiwasan. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay ang katotohanan, si Aling Lusing ay hindi mangkukulam, kundi isang manggagamot. Sa mga gabing tahimik, palihim siyang tinatawag ng mga may sakit, mga taong desperado, mga taong walang ibang malapitan. Sa dilim ng gabi, dala niya ang kanyang sisilan ng mga tuyong dahon, ugat at bulaklak. Alam niya ang wika ng mga halaman, ang tibok ng lupa, at ang lihim ng mga gamot na hindi na alam ng karamihan. At si Angging, ang binatang laging tinatalikuran, ay may pusong higit na malinis kaysa sa sino man sa baryo. Siyang nag-iihip ng tubig para sa mga matatandang hirap ng maglakad. Siyang nag-aayos ng mga bakod na nasisira tuwing may bagyo. Siya ang nagbubuhat ng mga sako ng palay para sa mga magsasakang pagod na pagod. At ginagawa niya ang lahat ng ito nang walang hinihinging kapalit. Kahit hindi man lang siya tinitingnan sa mata o binibigyan ng pasasalamat. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nabubuhay sa pagitan ng takot ng mga tao at ng kabutihan hindi nila kailanman ipinagyayabang. At sa katahimikan ng kanilang kubo, sa ilalim ng mga dahong sumasayaw sa hangin, nananatili ang isang lihim na hindi alam ng nayon. Na minsan, ang mga taong pinaka-inaayawan ay sila ring may pinakamalaking puso. Isang umaga,
kumalat ang balitang may batang babae na hindi nakauwi mula sa paglalaro. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. May nagtakbuhan, may nagtanong, may nagdasal. Pero wala pa ring naglakas loob na pumasok sa gubat. Masyado ito makapal, masyadong tahimik, at masyadong maraming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi dapat kambalain. Sa gilid ng kumpulan, nakatayo si Angging. Hindi siya nagsasalita, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nang makita niya ang ina ng bata na halos mawalan na ng pag-asa, dahan-dahan siyang lumapit. Walang nag-utos sa kanya. Walang nagtanong kung sasama siya. Basta tumungo siya sa gubat, kasabay ng ilang lalaki na hindi rin maitago ang takot. Sa loob ng kakahuyan, mas malamig ang hangin. Si Angging ay naglakad ng maingat, nakikinig sa bawat kaluskos. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahina. Isang hikbing parang nagtatago. Sinundan niya iyon hanggang makita ang batang nakaupo sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nanginginig at namumugto ang mata. Hindi siya lumapit ng biglaan. Umupo muna siya sa tabi. Sa kamarahan nagsalita, "Tara, uwi na tayo." Hindi niya alam kung bakit, pero tumigil ang bata sa pag-iyak. Hinawakan nito ang kamay niya at dahan-dahan niya itong inalalayan palabas ng gubat. Pagdating nila sa bukana, sinalubong sila ng sigawan at yakapan. Agad na kinuha ng mga magulang ang bata. Halos hindi man lang tiningnan si Angging. Pero hindi yun mahalaga sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, may maliit na ngiti sa labi niya. Yung tipong ngiting sapat na ang nagawa niyang tama. Isang hapon, may matandang lalaki na nadula sa putikan. Narinig ng mga tao ang sigaw niya, pero nagkibit balikat lang ang karamihan. Kilala kasi ang matanda sa pagiging masungit at mapagmataas. Marami na siya nakaaway, kaya't marami rin nagkunwaring walang nakita. Si Angging, na noon ay nag-iigib ng tubig, ay napahinto. Nakita niya ang matanda, nakahandusay, hawak ang paa, at halatang hindi makatayo. Hindi na siya nag-isip. Lumapit siya, tahimik, parang laging ganoon ang ginagawa. "Halika po," sabi niya, halos pabulong. Sinubukan niyang buhatin ng matanda. Mabigat, masakit sa likod, pero hindi siya tumigil. Hakbang-hakbang, dinala niya ito sa kanilang kubo. Pagdating doon, agad na kumilos si Aling Lusing. Kumuha siya ng mga dahon, pinaghalo ang mga ugat, at nilinis ang sugat ng matanda. Si Angging naman ang nag-aabot ng tubig, nag-aayos ng banig, at nagpapantay sa tabi. Lumipas ang mga araw at walang nakakaalam sa baryo na may inaalagaan silang sugat ng matanda. Si Angging ang nagluluto, naglilinis, at nag-aalaga hanggang sa tuluyang gumaling ang lalaki. Hindi man ito sanay mapasalamat. May sandaling tumingin ito kay Angging na may kakaibang lambing. Isang tingin hindi niya ibinibigay kahit kanino. Isang mainit na tanghali, habang abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain, biglang may babaeng buntis na napaupo sa gitna ng daan.
Hawak ang tiyan, humihingal, at halatang manganganak na. Nagkagulo ang mga tao. May tumakbo, may sumigaw, may nagtakip ng bibig. Pero wala ni isa mang lumapit. Wala kasing marunong. At higit sa lahat, takot silang magkamali. Si Angging, na noon ay may dalang panggatong, ay napahinto. Kahit ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang sanay humusga, lumapit siya. Hindi siya nag-atubili. "Sandali lang po, tutulungan ko kayo." Tinawag niya ang kanyang ina at agad na dumating si Aling Lusing. Dala ang kanyang sisidlan ng mga halamang gamot at tela. Sa gitna ng init, alikabok at takot ng mga tao, ang mag-ina ang kumilos na parang matagal nang handa sa ganitong sandali. Si Angging ang nagbigay ng tubig, nag-alalay sa buntis at nagtaboy sa mga osesero. Si Aling Lusing naman ang nagabay sa panganganak, kalmado, tiyak at may kumpiyansa. At ilang sandali pa, narinig ang unang iyak ng sanggol. Malakas, malinis, buhay na buhay. Nagpalakpakan ng mga tao, pero hindi nila nilapitan ang mag-ina. Hindi nila kinausap si Angging. Hindi nila pinasalamatan si Aling Lusing. At gaya ng nakasanayan, tahimik lang si Angging. Inaayos ang gamit, tumayo at umuwi. Walang hinihinging kapalit. Walang inaasahang papuri. Para sa kanya, sapat na ang buhay na nailigtas. Dumating ang isang panahon na hindi malilimutan ng baryo. Ang tagtuyot na halos pumatay sa lahat ng nabubuhay. Nagsimula ito sa ilang linggong walang ambon. Pagkatapos, naging buwan. Ang lupa ay tumigas na parang bato. Ang mga palayan ay nagkapitak-pitak at ang mga dahon ay unti-unting nalalagdag na parang sumusuko. Ang mga balon na dati pinagmumula ng tawanan at kuntuhan ay unti-unting nawala ng tubig. Nagkasakit ang mga bata, nanghihina ang mga matatanda, at sa gitna ng pagdurusa, may isang bulong na kumalat. Mabilis, mapanira, at walang pakundangan. Kasalanan ito ni Aling Lusing at ni Angging. Sabi ng isa, sumpa sila sa baryo. Dagdag ng iba, dapat silang paalisin bago tuluyang mamatay ang iba. Walang nagtanong kung totoo. Walang nagtanong kung may batayan ang lahat. Sa gutom at takot, madali ang maghanap ng masisisi. At ang mag-ina na matagal nang iniiwasan ang naging pinakamadaling punteriya. Walang nagawa si Angging kundi sundin ang gustuhan ng karamihan. Tahimik nilang niligpit ang kaunting gamit, ilang tuyong dahon, ilang bote ng langis, at ang lumang banig na minanapan ni Aling Lusing sa kanyang ina. Walang napaalam, walang nagbigay ng pagkain, walang nagtanong kung saan sila pupunta. Lumakad sila mag-ina papasok sa gubat hanggang marating nila ang malayong dulo nito. Isang lugar na halos hindi na dinadaanan ng tao. Malapit sila sa paanan ng bundok. Doon sila nagtayo ng bagong kubo. Mas maliit kaysa sa nauna. Ngunit mas tahimik, mas payapa. Sa kabila ng pag-iisa, hindi nagbago si Angging. Hindi siya nagtanim ng galit.
Hindi siya nagkimkim ng sama ng loob. Sa halip, nagtanim siya. Literal. Mga halamang gamot, mga gulay, mga puno. Araw-araw siyang nagdidilig, nag-aalaga at nagdarasal na sana'y pumalik ang ulan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakinig ang kalikasan sa kanya. Habang ang baryo ay nananatiling tuyo at naninikit ang alikabok sa balat, ang paligid ni Naangging ay laging may hamog tuwing umaga. Ang mga halaman ay luntian. Ang lupa ay malambot at mula sa isang bitak ng bato ay umaagos ang isang maliit na bukal. Malinis, malamig, at sapat para sa kanilang dalawa. May ilang taga-baryo ang naglakas loob pumunta sa kanilang lugar. Dala ang mga may sakit o naghahanap ng tubig. At kahit pinalaya sila noon, tinanggap pa rin sila ni Angging. Walang tanong, walang panunumbat, walang kahit anong bakas ng galit. Isang araw, dumilim ang langit ng hindi oras. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga ibon ay nagliparan palayo. Sa baryo, nagsara ang mga pintana, nagtakbuhan ang mga tao, at ang mga matatanda ay nagdasal ng paulit-ulit. Dumating ang bagyo, hindi basta bagyo, kundi isang unos na parang galit ng langit. Bumuhos ang ulan na parang hindi natitigil. Umagos ang tubig mula sa bundok. Bumigay ang mga bubong at ang ilog ay umapaw na parang naghahanap ng madadala. Nang marinig ni Angging ang mga sigaw mula sa malayo, hindi siya nagdalawang isip. Kahit malakas ang hangin at halos hindi siya makalakad, bumaba siya mula sa gilid ng bundok. Ang tubig ay umaabot na sa kanyang tuhod. Pagkatapos ay sa kanyang bewang, ngunit hindi siya tumigil. Isa-isa niyang sinagip ang mga bata na kumakapit sa mga sanga. Inalalayan niya ang mga matatandang hindi na makatayo. Dinala niya ang mga tao sa mataas na lugar. Kahit ang bawat hakbang ay parang huling lakas na niya. Sandali lang, kaya pa natin. Paulit-ulit niyang bulong. Hanggang sa may narinig siyang huling grupo ng mga bata na naiwan sa isang lumulubog na bahay. Kahit pagod na pagod, kahit halos hindi na makahinga, bumalik siya. At sa huling pagkakataon, tumalon siya sa tubig para abutin sila. Nailigtas sa mga bata. Ngunit si Angging hindi na muling lumitaw. Kinabukasan, nang humupa ang tubig at nagsimulang maghanap ang mga tao ng mga nawawala, napadpad sila sa lugar na dati nilang iniiwasan. Doon nila nakita ang kubo ni Angging. Bahagyang nasira, ngunit nakatayo pa rin. At sa tabi nito, may tumubong punong hindi nila nakita kailanman. Hindi masyadong mataas, luntian kahit kakagaling lang sa unos. Ang mga dahon nito ay kakaiba. May parang puso sa gitna. At ang mga bunga ay tila mga kumpol ng maliliit na kamay. Nakabukas, nakalahad, parang laging handang tumulong. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Walang nagbiro. Walang nagtanong. Alam nila kung kanino galing ang punong iyon. Tinawag nila itong saging
Isang puno na hindi lamang nagbibigay ng pagkain, kundi nagiging paalala ng isang pusong hindi nagsara kahit gaano kasakit ang panghuhusga. At mga kamay na tumulong hanggang sa huling hininga. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Hindi ito nagtatago ng galit. Hindi ito natitinag sa harap ng panghuhusga ng iba. At tulad ng saging, ang pusong handang tumulong ay laging magbubunga. Hindi man ngayon, hindi man bukas, ngunit tiyak na darating ang panahon na ang kabutihan ay tutubo, lalago at mananatili. Kahit wala na ang nagbigay nito.